Kahit panaginip, tinatayaan ng mga Pilipino. At dahil mainit ang huweteng pati ibang illegal numbers game, tinutugis na rin. Sa Negros, hindi weteng ang uso, kundi daily double. At kahit matindi ang kampanya laban dito, tuloy ang ligaya ng mga tumataya. Bakit kaya hindi masugpo ang sugal na ito? Kilala ang Negros Occidental sa mga dekalibreng manok panabong na kanilang inaalagaan at pinaparami. Dagsa ang mga sabungero tuwing may derby. Halos hindi magkarinigan sa loob ng sabungan. Abala ang lahat sa tayaan. Bukod sa sabong, may isa pang sugal dito na kinalulukohan. So Sa duwa ka numero. Sa dua kami numero. Sa dua ka numero. Pero di tulad sa ruweda ng sabungan, nalantaran ng tayaan. Sekreto itong ginagawa. Illegal kasi. Ako ko ng bildos. Mildos, Oo, oh. pero kung maikis, 400. Ang daily double, dekada 60 pa raw nang magsimula. Sa Bacolod City ang kabisera ng Negros Occidental. Nakilala namin si Lola Vicenta, 72 taong gulang. Koridor ng daily double ang trabaho niya, bukod sa paglalabada. Koridor ang tawag sa mga taong tumatanggap ng mga taya. 35 years old daw siya nung magsimulang magpataya. Dahil sa 20% komisyon na nakukuha sa daily double, naitaguyod niya ang pag-aaral ng 5 anak. Dahil alam ko namang masama yan eh. Kaya nga, nag-aaral ko sila. Dahil pag malaki na sila, gusto ko silang makakita ng mabuting trabaho. Ayaw nyo sila mag-koridor? Ayaw nila yan. Sa halos 40 taon niyang pagiging koridor, ni minsan, hindi pa siya nahuhuli. Ruleta ang ginagamit sa daily double para malaman kung anong kombinasyon ang mananalo. Halos walang pinag-iba ang daily double sa weteng. 3 beses din ito binobola sa isang araw. Ang pwedeng tayaan ay mula number 1 hanggang 37. Pero kung sa weteng ay 2 numero ang winning combination, sa daily double, 3. Ang piso sa weteng, mananalo ng 800 pesos. Sa daily double, 600 pesos. Iba-iba pang sistema ang pananalo. Sa daily double, unang tatanggap ng taya ang koridor. Pagkatapos, kukunin ito sa kanya ng mayor koridor, ang pinuno ng mga koridor. Pagkatapos, ibibigay ito sa coordinator o taga-ipon ng taya mula sa isang area. Saka ipapasa sa bangka o financier. Iba-iba ang gimmick sa daily double. Natsyempohan namin si Lita. Hindi niya tunay na pangalan na tumatanggap ng taya. Imbis na pera ang premyo, grocery items ang mapapanalunan. First ball ang tawag dito. Isang numero lang ang tinatayaan. Kapag sumakto sa unang numerong lumabas sa daily double, sa iyo na ang grocery items na nagkakahalaga ng mahigit 200. Ayon kay Lita, nakakakain ng pamilya niya dahil sa pagiging koridor niya. Mas pabor ko sa sigigaw ng dubol. Kaya nga, tira kami ka pa sa result mo. Ang dubol lamon sa first ball. Kagdira ka mo nag-kuha sa pagkaon. Sa pagkaon lamon. At kahit pa matindi ang hulihan sa mga tulad niya, hindi pa rin daw ito matitigil. Lalo na't may mga pulis na sinasabing kasabwat. Kami bang kapitalista sang policeman? Si Mang Pio, coordinator o taga-kolekta ng mga taya mula sa mga koridor. 5 hanggang 8,000 piso kada araw ang kinikita noon ni Mang Pio sa pagiging coordinator. Siyempre, malakas ang kita eh. Gabi-gabi, inuman pa. Kahit sino may birthday, nagabigay ako tag 3,000, 2,000. Pero nagbago ang ikot ng buhay ni Mang Pio nang magkahigpitan sa daily double sa kanilang lugar. Resulta ito ng weteng scandal sa Maynila. Tumigil siya sa pagiging coordinator. Napilitang ibenta ang mga nabiling gamit para makaraos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pero kwento ni Mang Pio, iba na ang kalakaran ngayon sa daily double. Kalimitan, wala ng bola. Sa ngayon, sinasalita na lang ng bankero. Eh, ang nagataya dyan, wala nang pag-asa na manalo.
So sa madaling salita, moro-moro lang yung bulahan. Muro-muro na. Ang hindi lang daw nagbago ay ang sistema ng lagayan. Ang pulis, bawat drone ng dilidubol, bawat bula, 300. Kung malaki-laki, 500 Per head? per head. Yun ang ginagawa ng bangkiro para walang bulilyas. Pero hindi lahat nasisilaw sa pera. Sa Silay City, Negros Occidental, naging laman ng balita si PO3 Dante Victor Escorpion dahil tinanggihan niya ang 15,000 na suhol ng isang gambling lord. Kapalit sana ng pera, paglaya at hindi pagsasampa ng kaso sa mga nahuli niyang tauhan. Yun rin namin, yung bahay ni Sylvia Goles. Tapos nakuha namin lahat ng mga nagbobola sila doon, roletas, mga radyo nila, mga cellphone, mga talishet, result, tapos mga cash na mga aabot ng 18,000 pesos. Tuloy-tuloy ang kanyang krusada laban sa iligal na sugal. Pero mga ordinaryong koridor lang ang kadalasang nahuhuli. Isa na rito si Mang Simon. Ayon sa kanya, kapit patalim na siya para kahit papano'y kumita. Kaya hindi bilang di na pagtukot nga baligya ko to. Kaya mo nagpulo pa kuha na gamay nga taya gamay. Ayon sa Republic Act 9287 o ang batas laban sa illegal numbers game, 30 hanggang 70 araw ang parusa sa mahuhuling mananaya at 8 hanggang 10 taon sa koridor, 10 hanggang 12 taon naman sa coordinator at 14 hanggang 16 na taon sa financier. Aminado ang lokal na pamahalaan ng Negros Occidental na may ilang pulis na pinagdududahang sangkot sa Daily Double. My suspicion is that, you know, they are the ones who knows who are these operators. So I think they should go after the operators. Until such time that there are people who patronize this, even if huli kami ng huli, then we cannot really say na, that we are 100% gambling free. If you crack down on one form of illegal gambling, people will find other means to engage in illegal gambling. As of now, I think we have to go on searching for a solution. Paniwala ng sociologist na si Dr. Romeo Lee, hindi madaling maaalis sa mga tao ang tumaya sa illegal numbers game. Kasi people have to dream. Kasi poor ka na nga, wala pang pangarap. Tapos kailangan nila yun. So gambling is a form of escape from reality. Although that escape, of course, is very, very temporary. Pag hindi manalo, wala. So next time naman mag-bet, tataas na naman yung kanilang pangarap. 32. Sa pagsusugal, madalang pa sa patak ng ulan ang yumayaman sa pagtaya. Laging bangka ang panalo. Kung ito ang aasahan para makaahon sa hirap, malabong kinabukasan ang kahihinatnan. Ako si Junta Nakasyon at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.